Hello mga minamahal na pinagpala ng Diyos. Magandang umaga ulit sa inyong lahat. Kape muna ulit tayo. Share ko lang yung nasa 1 Timothy chapter 4 verse 8. Sabi dito, may mapapakinabang sa pagsasanay ng katawan, ngunit higit ang pakinabang sa pagsasanay sa kabanalan, sapagkat may pangako, hindi lamang sa buhay na ito, kundi maging sa buhay na darating. Ito ay mahalaga pa rin na pinag-uusapan natin ay yung exercise or paano makakatulong lalo na sa mga may dinaramdam na mahirap huminga, no? Yung asthma. Sabi ng banal na kasulatan ay may pakinabang sa pagsasanay ng physical na katawan. Pero higit doon yung pakinabang kung pagsasanay sa spiritual din ay isinasama natin. Ayon doon sa talatang binasa ko, ang pag-ehersisyo ay mahalaga sa katawan. Ngunit lalong higit na mahalaga ang pag-ehersisyo ng makadiyos na buhay. No? May mas mahalagang kahihinatnan nito. Dahil sabi ng talata, may mas mahalagang kalalagyan sapagkat may gantimpala ito. Hindi lamang sa buhay na ito, kundi sa buhay na walang hanggan. Ano ibig sabihin? Ibig sabihin nito, sa physical na buhay natin ay kailangan natin pagsanayan, kailangan natin disiplinahin, at ganun din sa spiritual na buhay. Kaya mahalaga talaga sa katawan natin ang kalusugan at ganun din sa spiritual na katawan natin. Dahil gusto ng Diyos na mas maging malusog ang ating spiritual na buhay. Dahil ito'y nakaugat sa kaniyang naisin ng kabanalan ay maisabot pamuhay natin araw-araw. Okay, so gusto kong ipanalangin kayo, mga minamahal na pinagpala ng Lord, bago natin pag-usapan ulit ang ilang bahagi tungkol doon sa pinag-usapan nating asthma, kung paano ito ma-manage and paano ito ma-enhance natin para hindi na ito makahirap sa ating paghinga. Manalangin tayo, aming Diyos na mga pangyarihan sa lahat. Kami po nagpapasalamat sa inyo dahil kasama namin kayo lagi sa aming araw-araw na buhay. Salamat sa bahagi ng buhay namin na pwede namin sanayin ito, ang aming katawan, sa isang mas malusog na pamamaraan. At lalong higit po ang aming buhay spiritual kung saan ito ay nagbibigay ng higit na pagpapala, hindi lamang sa buhay na ito, kundi sa buhay sa darating. Salamat po na marami. Pinapanalangin ko po ang mga nakikinig sa aming devotion ngayon. Pagpalain ninyo sila at bigyan ninyo sila ng malakas na katawan, magkaroon sila ng disiplinadong buhay, lalo na po sa spiritual na bahagi ng kanilang buhay, at magkaroon sila ng malalim na relasyon sa inyo. Pagpalain ninyo ang kanilang hanap buhay, pagpalain ninyo ang kanilang mga ginagawa sa buong maghapon ito. Ito prayer namin sa iyo, sa dakilang pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So gusto ko rin pag-usapan natin, ano ba ang mga reason bakit nagkakaroon ng asthma ang tao. No? May ilang bahagi dito sa pag-uusapan natin, yung kaunting research na ginawa ko. Eto sabi dito sa aking na research, ang asthma or ang hika
isang malalang kondisyon na nakakaapekto sa mga daluyan ng hangin sa baga na nagpapahirap sa paghinga, magkakaroon ng pamamaga at paninikip ang mga daanan ng hangin. So, ito yung normal na tubo ng hangin sa baga. Pag tinignan natin to, normal yan. Ito siya. Bahagi na yan. Malaki ang butas. At ito naman yung asthmatic na tubo na dinadaanan ng hangin. Pag tinignan natin yan, may kulukulubot na, no? Hindi na siya normal. Pero pwede pa rin gamitin sa paghinga. Ayan. Kaya lang, ang asthmatic na tubo na inaatake naman ng asthma ay ito na yung klase. Yan o, tingnan ninyo. Ang liit na ng opening, ang liit na ng butas. Kaya ito ang dahilan kung bakit nahirapan tayong huminga. Ano? Now, ito yung mga pangkaraniwang sintomas ng asthma. Humihingal o humuhuni kapag humihinga. No? Pangalawa, hirap kapag humihinga. Ano? Maaring walang huni, pero hirap sa paghinga. And ang pangatlo, paninikip ng dibdib. And yung pang-apat naman is pag-ubo, lalo na sa gabi o sa madaling araw. Yan ay mga karaniwang sintomas ng asthma. Kaya kapag mayroon tayo niyan, maganda magpa-check up or magpa-x-ray. You know? Mura lang naman ng x-ray para malaman kung ano ang kalagayan ng ating baga. Etong mga uri ng asthma, allergic asthma or dulot ng mga allergens. Pag sinabi nating allergens, ito yung mga nalalanghap natin or nakakain natin na hindi na nag-aano ng ating mga allergens sa loob ng katawan natin, na nagpapatrigger. So yan ang tinatawag na allergic asthma. Maaaring ito'y sa pagkain na kukuha o kaya sa mga lalanghap natin na mga bagay sa loob ng bahay natin, lalo na yung mga dumi, alikabok, yan. Exercise-induced asthma. Ito yung pagka nag-i-exercise ka o nag-exercise, medyo maraming nalalangap ka or else mayroon ka rin pagkakataon na pag napapasobra, nahirapan kang huminga. Occupational asthma, sanay ng mga chemical or irritant sa trabaho. Pagka expose ka lagi sa mga materials na ginagawa doon sa iyong trabaho, sa katagalan ay nagkakaroon ng irritant, nagkakaroon na irritate ang iyong baga. So sa kalaunan ay nagiging asthma na yan, So yun yung nagiging dahilan ng asthma. And yung allergic asthma, non-allergic asthma or sanay ng malamig na panahon or stress, kaya ay usok, hindi allergy pero dahil ito ay masama, minsan sa ating baga, ay nagiging sanhi din ito para magkaroon ng asthma ang tao. So yan yung mga ilang bagay na magandang maunawaan natin sa ating araw-araw na buhay, dahil ito mahalagang naunawaan natin para mas mayroon tayong awareness sa ating mga ginagawa. So ang lahat ng ito ay mga bagay na gusto kong i-share lang sa inyo para makatulong kahit paano sa araw-araw nating paggawa, lalo na sa atin nga na may mga nararamdaman tungkol sa ating kalusugan. So yun lang guys, mga pinagpalang kapatid. Sa susunod, papakita natin kung ano pa ang mga pwede nating gawin sa ating araw-araw na routine para tayo ay mas maging malusog. Ako, nakabawi na ako. Malakas na ulit ang katawan ko. Nawala na yung tunog ng aking lalamunan at okay na ulit ang tulog ko sa biyaya ng Panginoon. Kaya
maganda, isi-share ko rin ito sa inyo kung ano ang ginagawa ko araw-araw para makabalik agad o mawala agad yung simptomas ng asthma. Ito, kahit mga medical na na usapin, pwede natin pag-usapan ayon doon sa mga research na gagawin natin. So, salamat na marami mga pinagpala at pagpalain kayo lalo ng Panginoon nating Diyos.